Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong bagong video na i-react ngayong araw na to. Ito ay galing kay PH Malaya. Sabi nga niya dyan, Day 25, BRP Teresa Magbanwa redeployed to replace the BRP Cabra. Kung dito na naman to sa Ayungin Shoal, di ba? If I'm not mistaken, takes over patrol in monitoring, challenging the Coast Guard. Sa Zambales. Diba? Kasi pati yung malapit sa Zambales nakikita na natin yung mga China ship. Ano pa naman yan? Wala na talagang inaano-ano tong China, diba? Yung monster ship nila nandun din. Diba? So, ilang barko? 1, 2, 3, 4. Parang apat na barko ng China sa Zambales. Diba? Yung Cabra, alam ko yan yata yung 44 meters natin na galing ng Japan, if I'm not mistaken, guys. Correct me if I'm wrong. So ngayon, ginano siya ng ating Teresa Magbanwa. Nasa yung isa pang natin, barko na katulad nitong Teresa Magbanwa. Ano nga ba pangalan niya? Lagi ko na rin nakakalimutan. Bakit hindi yun? Ba't puro na lang Teresa Magbanwa? Diba? Meron din naman siyang binabantayan din dati kalimutan ko yung pangalan na yun na binabantayan niya dati. Ba't doon naman sana din siya? O meron bang nakabantay na doon? Yung ating isa rin sa nating barko ng PCG, yung 83 meters natin yung galing France. Diba? Yung Gabriela Silang ba yun? If I'm not mistaken. Diba? So, talagang kailangan din natin talagang ipakita na may malalaking barko rin tayo. Kahit mas malaki pa rin yung barko nila. Yan ang pinakamalaki natin. 97 and 83 meters. Diba? Kasi talagang kung yung mga 44 meters lang natin ng mga barko ang iarap natin, talagang hindi sila matitinag dyan. Kahit naman siguro 97 nga natin, di ba? Yung Teresa Magbanwa din natin, hindi sila natinag. Binanggarin, di ba? Binanggarin nila yun, di ba? Tapos nirepair lang din natin. So, talagang walang sinisino-sino, kahit malaking barko nyo, walang inaano-ano ang China. Kasi mas marami talaga sila kaysa sa atin, di ba? Kaya, wala talaga yung tayong laban doon. Kaya kailangan din na mas marami pa tayo. Sana matuloy yung another 5 units ng ating mga 97 meters ng ating PCG. Di ba? Kaya pang mas malaki, why not? Di ba? Mga 100 meters. Bigyan din natin sila ng barko. Kasi sila yung first line defense natin. Kasi hindi natin pwedeng iharap muna yung ating Philippine Navy dahil iba na nga yung nun. Iba na ang ibig sabihin nun pag Philippine Navy na ang inarap mo o Navy ship na ang inarap mo. Ibig sabihin, gusto mo na makapag-gyera nun. Diba? Kaya Coast Guard to Coast Guard muna. Kahit na yung Coast Guard ng China, fully battled din yun, armored din yun, diba? Pero may auto-milara, may mga missile din. Sa atin lang naman ng water cannon lang. Mga manual machine gun siguro. Kaya kailangan din talaga na lagyan din natin ng armaments ang ating Coast Guard. Diba? Kasi sa Japan natin sila ginagawa ang Japan hindi nag-aano ng mga armaments nila. Hindi naglalagay ng mga barko na nakapag bumibili yung ibang bansa sa kanila, hindi nila nilalagyan ng armaments nila. Diba? Pero alam ko ngayon parang nagbago na dahil sa RAA. So possible na i-share na nila yung mga mga kagamitang militar. Kunyari, mag-procure ka sa kanila ng mga gamit, nilalagyan din na nila ng mga armaments na. Sana ganun yan, di ba? Kasi allied naman natin sila So, wag lang barko lang. Pero sana yung ating Philippine Coast Guard din i-upgrade din natin yung mga barko natin kahit wala mga armaments. Nagyan din natin ng armaments kasi kung makikita nila water cannon lang talagang wala. Bubulingin talaga ang ating Philippine Coast Guard talaga. Diba? Kayang-kaya nila tayong bungguin lang. So yun. Diyan, panoorin natin mga idolo. Welcome back to our channel.
Today marks day 25 of the ongoing standoff in the West Philippine Sea. This morning, the BRP Cabra, a 44-meter Philippine Coast Guard vessel, docked at Subic Port to 44 nga. unload the remains of a Filipino fisherman recovered Diba ang tapang ng China, diba? Subic, Zambales. Diyan din yung ating, siguro diyan din yung ating tawag dito. Military base for our Navy. Tapos, nagsisail sila malapit doon, diba? Tagang ang tapang nila. Diba? Mga 70 nautical miles, mga ilang kilometers lang yun, diba? Grabe, diba? Di mo masay talaga yung China talaga. Wala eh. Second, third, powerful military sa buong mundo. Baka maging first pa in the future dahil sa sobrang bilis nilang gumawa ng mga barko, mga tangke, mga aeroplano, mga helicopter, mga fighter jet, anything. Diba? Gusto talaga nila maging number 1 superpower. Diba? Yun ang magiging problema din natin dyan. yesterday. With BRP Cabra momentarily away, PCG Commandant Admiral Ronnie Gilgavin ordered the immediate deployment of the BRP Teresa Magbanua, a 97-meter vessel, to maintain the country's presence in the contested waters. Right now, BRP Teresa Magbanua is actively challenging China Coast Guard Vessel 3304, which has been detected at a distance of 82 to 88 nautical miles from the Zambales coastline. Meanwhile, dark vessel detection data confirms the presence of 3 more Chinese Coast Guard vessels lurking near Bajo de Masinloc. CCG 5901, 99.37 nautical miles from Zambales. CCG 3502, 131.70 nautical miles. CCG 3103, 133.97 nautical miles. Despite the increasing presence of Chinese vessels, the Philippine Coast Guard remains unwavering in its mission, protecting our fishermen, securing our maritime jurisdiction, and upholding international law. Stay tuned for more updates. Like, share, and... Yun lang talaga, no? Wala, kailangan talaga natin nga mag-stand up kahit marami sila, 5, 6 laban sa isa. Yun ang magagawa natin na ngayon talaga. Pero sobrang lapit na yun. Grabe sila. Ang layo na nila sa teritoryo na. Diba? Yung pinaninindigan talaga nila yung 9 or 10 dash line nila. Sobrang lapit na sa ating bansa. Diba? Paano kaya ito matitigil, mga idol, ano? Ano, may nakikita ba kayong solusyon? Paano natin mapapatigil itong China? Diba? Di naman gera ang yan eh. Ang solusyon dyan para sa akin, hindi talaga gera. Kaso ngayon sa diplomatic na ginagawa natin, di pa rin sila natitinag. Diba? Hindi naman natin umantong sa gera dahil tayo kawawa niyan. Kahit tulungan tayo ng mga ibang bansa, dito rin naman sa ating lugar magaganap ang digmaan, di ba? Hindi naman sa bansa na mga tutulong sa atin, di ba? So tayo magiging disaster dito, di ba? Tutulong lang sila pero tayo pa rin ang kawawa sa dulo, di ba? So sana, ilang taon na rin kasi to, hindi natin talaga alam kung paano natin masusolusyonan to. Ang masusolusyonan lang natin to talagang mag-wave yung China at sumunod na sa international water law, diba? So doon lang talaga natin mapapahinto itong China, kasi hindi hinto yan talaga dahil alam nila malakas sila eh, diba? Bubulihin tayo niyan kahit anong mangyari, hindi sila mapapatinag dyan, diba? Depende nila talaga magbago isip nila, diba? So yun, abang-abangan na lang natin yung mga kaganapan dyan. Grabe naman itong China talaga. Update din tayo dyan sa mga nangyayari sa ating West Philippine Sea, mga idol. So maraming magpapasalamat tayo agad. So guys, ilalagay ko po yung full video sa description down below, pati po ang
YouTube channel ni PH Manaya mga idol. Huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe po sa At syempre huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe din po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button mga idol. At huwag niyo po kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page at in the future po sa aking TikTok account mga idol. Maraming salamat po sa lahat. So dito na po na tapos. Ingat po tayo lagi and God bless us all. Bye-bye.